Napaisip din ako bakit kaya nagkaganon? Bakit kaya lahat ng ipinartner, inilab team dito kay Papa Eds ay nawawakwak? Grabe, wala namang pagkukulang si Kalingap Edu. Wala naman siyang ginawang kakaiba kahit sa mga nakalipas. Subalit bakit lahat ng kanyang naging kalab team o naipareha sa kanya ay winakwak, kinuha ng mangwawakwak? Wala tayong nakitang bakas ng SOCO, Scene of the Crime Operatives. Dito, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Subalit, anong ebidensya ba ang nais nating malaman? Ang alam ko lang na ebidensya, itong EDRING ay winakwak ng ilang mga sponsor, reactor na kagaya ni Rowe Name, ni Tiburcio, at ng kung sino-sino pa. Dati nga, kasama pa nila si Tatay Pedring, isang albularyo na walang magawa. Mabuti na lamang, nagising na siya sa katotohanan. Itong EDRING dati ay kinagigiliwan ng marami. Bagamat hindi sila tuwirang lab team, sila po ay may magandang chemistry. Pinagsamahan ni Kalingap Edu at ni Reyna mismo. Silang dalawa na minahal ng nakakarami, na naging maganda ang buhay ni Reyna nang siya po ay matagpuan ng Kalingap. Subalit sa kasamaang palad, mayroon din palang nag-aabang sa kadiliman na mga wakwak na akala mo ay sila na ang makapagbibigay ng lahat. Sila na ang makakapagtaguyod kay Reyna, magpapagaling lahat ng aspeto. Akala mo sila ang magbibigay. Pero ang nangyari, sila pala ang tumatanggap. Maraming pag-uusap. Subalit nauwi din sa wala. Hindi pa maganda dito. Sa pagkakawakwak nila kay Reyna, pinagkaitan nila ng mas mabuting pamumuhay kinabukasan. Itong si Reyna, alam natin ang istorya. Subalit ito pong lahat ng ito ay nabaliwala. Imagine, nasa kamay na po si Reyna hanggang ngayon ng mga wakwak na maputi ang muka, na walang K, at isang babaeng nagpapakalalaki na akala mo naman ay pagkagwapo-gwapo, subalit wala namang nagkakagusto. Pangalawa, itong si Erica Surita, sulit na sana. Siya ay nag-aalaga ng baboy, subalit mayroon ding dumating ng mga taong baboy sa kanyang paligid. Pinartner kay Kalingap Edu, kaya nagkaroon ng Edrica. Marami ang sumuporta. Isa na dyan, si Pirador. Nakita natin kung paano pumalaot ang kanilang istorya. Nakakakilig, nakakahimatay, at kung ano-ano pa. Lalo na pagkasama ang ate ni Erica. Ngayon, nakita din natin na mayroong mga sponsor na nag-aabang din naman sa dilim. Na animoy may magandang ibibigay, subalit ang gusto lang din naman, kagaya nung una kay Reyna, gusto lang kumabig. May gustong patunayan, may gustong makuha. And the rest is history. Nang minsan pa ay sinabi ni Mr. June A na siya po ang sasagot ng lahat. Naiwan niya na ang Kalingap sapagkat ipagpapatuloy ang pagpapatayo ng kanyang bahay. Basta ang importante, magpatayo din si Erica ng kung ano man na dapat patayuin, lalo na sa usapin ng prinsipyo. Kung meron man sila nun. Akala nyo kung anong sinasabi ko, na iniisip nyo? Hindi. Basta sa pagpapatayo ng bahay. Hindi ba? May usapin pa dyan, nakalahating milyon at kung ano-ano pa na sinagot Mr. Julie. At alam nyo na ang nangyari. Tuluyan na nga pong nawakwak. Ito pong si Erica. Ang katwiran, mag-aaral daw mabuti. Ang katwiran, magko-concentrate sa pag-aaral. Yung pala, mayroon na pong sponsor na dumidirekta. At ang lumalabas pa, kasalanan pa ngayon ng Kalingap. Yan, si Erica, nawakwak din. Isa sa mga kapareha, kalab din ni Kalingap Edu. Kaya itong si Papa Eds, broken-hearted na naman sa pangalawang pagkakataon. At eto na, nandito na tayo sa kasalukuyan. Nakilala ng Kalingap itong si Yancy na naglalabada pa noon.
Si Kalinga Edu, isinasama dumadalaw sa kanya sa pagbablog. Nakita din natin ang kanilang tambalan. Simula umpisa hanggang sa kasalukuyan, marami po silang pinagsamahan. Marami pong masasayang araw, nakakakilig, nakakatampo. Lahat na, pinalabas na lahat ng emosyon natin. Kasama po sila. Maraming sponsor ang nagmahal. Marami po ang sumuporta. Subalit, sa kalaunan, nawakwak din. Grabe. 3 na sa mga kapareha ni Papa Eds ang nawawakwak. Ano ang nangyari? Dahil ba ito sa mga pangako? Dahil ba sa nagustuhan nila lahat ng ipinapareha kay Kalingap Edu? At pagkatapos nataniman ng magagandang bagay, pagkatapos na payabungin, ang gusto nila, sila ang umani kahit pa na dumating sa pagkakataon na magkagulo at magkasira sila lahat, sapagkat ito ang mindset ng mga wakwak na walang pakialam sa buhay ng iba. Duguan na naman si Papa Eds. Wala na naman siyang partner. Nawakwak na naman itong si Beyonce ng mga sponsor ng mga taong nasa likod niya na walang ibang ginawa kung hindi maging gutom na gutom sa pakinabang at sirain ang mga taong nakatulong ng totoo sa kanila. Subalit huli na ang lahat. Napansin niyo na ba? Lahat ng ipinareha kay Papa Eds ay nawakwak. Sino pa kaya ang susunod? Ito ba ay itinakda ng panahon o nagkataon lamang? Itinakda ba ng pagkakataon na si Papa Eds ay maiwan na lamang sa maraming pagkakataon sa kanyang love team? Kaya mapapakanta ka na lang natin kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di mo alam ang dahilan. Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang di lamang dahilan. Sayang lang ang pagmamahal na pinalipad ko sa'yo. Bakit kayong tatlo ay bigla lang naglaho? Basta. Gabi na. Sige na. Kayo na bahala mag-isip ha. Bye-bye.